Pag-usapan natin ang missions of central tendency. Ito po ay professional education na topic pero possible rin po siya na tanungin sa general education dahil meron po tayong math sa Gen Ed. Simulan natin. Una, ang mean. Ito ang tinatawag nating class average. Kinukuha nito ang pangkalahatang katayuan o performance ng buong klase sa pamamagitan ng paghahati ng kabuang score sa bilang ng mga estudyante. Ang median, ito ang exact middle score o ang eksaktong gitnang marka. Kapag inihanay natin ang mga score mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas, ang numerong nasa pinakagitna ang ating median. Ano naman po ang mode? Ito ang tinatawag na most common score. Simple lang ito. Kung anong score ang pinakamadalas makuha o may pinakamataas na frequency, iyon po ang ating mode. So, meron po tayong example dito para mas lalo po nating maintindihan kung ano ang mean, median, and mode. Titignan niyo po dito ang example, 5 students get the following quiz scores, 7, 8, 8, 9, and 10. Unahin po natin ang mean, o tinatawag natin na average, para makuha natin yung mean. Una po, ipagsasama-sama natin ang lahat ng score na 7, 8, 8, 9, and 10. Pagsama-samahin natin sila, ang magiging, i-add natin lahat sila, itong 5 na to. So, ang kalabasan po niyan is 42. So, if you're going to add this 5, 42 po siya. And, i-divide natin sa 5. Bakit siya i-divide sa 5? Kasi po, 5 po sila. 5 po to. Kung saan natin nakuha yung 5, ito po yung bilang ng quiz scores. And, so 42 divided by 5 is 8.4. So, ito po yung mean natin, yung kabuang performance natin. Ito ang average performance ng maliit na grupong ito, itong mga quiz scores. So, ito po yung mean. Paano naman po yung median, yung gitnang marka? So, bago natin hanapin ang gitna, siguraduhin muna nating naka-arrange ang mga score mula sa pinakamababa pataas. So, gaya nito, pero naka-arrange na po dito. So, 7, 8, 8, 9, 10. Para makuha po natin yung median. So, ang middle number. So, kung titignan po natin, napakadali lang po. Yung 8 po ang median natin kasi nasa gitna po siya. So, yan. How about mode? Sabi dito, appears the most. Kung titignan po natin dito, mag-isa lang po yung 7, yung 9, at 10. Yung 8 po natin is 2. And sabi dito, appears the most. Kaya po 8 yung mode natin. So, yan po yung example natin kung paano makuha yung mean, median, and mode. Paano naman po pag 6? 6 yung score quiz o yung 6 yung kukuhanan natin na mean, median, mode, 6 na numbers. So, bigay po tayo ng example dito. Wait lang po. Example po natin. Magbigay lang po tayo ng example. 3, 2, 7, 5, tapos 9, and 2. Okay, so yan po. 3, 2, 7, 5, 9, 2. Paano naman po pag 6 sila? So, paano natin makukuha? Unahin po natin yung mean. Mean. So, ang sabi natin na mean is yung average. So, yung kabuang average. So, para makuha ulit yung mean, di ba sabi natin, we're going to add all of this. So, if i-add po natin yung 6 na yan, so 3 plus 2 plus 7 plus 5 plus 9 plus 2. 28 po siya. So, if you're going to add this 6 is 28 po siya. And dahil 6 po sila, i-divide po natin sila ng 6. So, 6 po sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 po silang lahat. So, i-divide po natin sila sa 6. So, 28 divided by 6 is
4.6. 4.6. Kaya ito po yung mean natin. Sunod po yung median. So, yung gitna po. Median. So, median. Paano natin makukuha yung median? So, sabi dito, i-arrange natin sa pinakamababa sa pinakamataas para makuha natin yung median. So, pinakamababa po dito is 2, 2, 3, 5, 7, saka po 9. So, naka-arrange na po sila sa pinakamababa sa pinakamataas. Kung mapapansin po ninyo, wala naman po talagang exact na gitna dito. Pero dahil 6 po sila, ito po yung magiging gitna po natin. So, 3 at 5. So, paano natin malalaman kung ano yung magiging median dyan? Median dyan, dalawa naman yung gitna. Ang gagawin po natin, we're going to add 3 plus 5. Then, i-divide po natin sila sa dalawa. So, 3 plus 5 is 8 po. Dahil dalawa sila, 3 plus 5, dalawa sila, 3 at 5, i-divide po natin sila sa dalawa. 2. So, 8 divided by 2 is 4. So, ang magiging median po natin ay 4. So, how about sa mode? Ito yung pinakamadali, yung mode. Kasi, ito lang naman yung hinahanap natin kung ano yung most frequent na lumalabas. So, obvious na po yung sagot dito na 2 dahil sila po yung pinakamadami. Dalawa po yung 2. Mag-isa lang naman yung 3, yung 5, 7, at 9. Kaya, ang sagot dito ay 2. So, ganyan lang po siya kadali. Sobrang dali lang po ito. So, ito po ay professional education na topic kasi ito po yung ginagawa nila kung paano makukuha o yung makukompute yung grade natin. At hindi lang po ito, madami pa pong topic about sa professional education sa ng grade. So, hindi lang siya, so may math pa rin tayo, may computation pa rin po sa professional education. Pero possible siya na, pero nung March po, 2026, wala pong tinanong na ganito, pero meron yung walang tinanong na ganito, yung mga numbers kung paano, pero possible po na tanungin kung ano yung mean, median, and mode kasi isa po ito sa pinaka-importante sa professional education kasi ito yung ginagamit natin to how to compute po yung grade. Lalo na yung mga negative, yung mga positive na yan, yung basta madami po kayong kailangan aralin pero kayang-kaya po natin yan. So, kung hindi man po siya tatanong sa professional education, well, possible po na itatanong siya sa general education. Kasi yung professional education more in application po siya eh. So, yun po. So,